I want you to keep in mind that the disciples were in the storm not because they disobeyed Christ as Jonah did. You know? But because they obeyed Him. So, if we obey the Word of God, there will be suffering and persecution. But Christ is praying for us and will soon come to take us home. Amen? Hindi po exemption or hindi po exempted ang isang Kristiyano porket Kristiyano na siya, wala na pong mga bagyo sa buhay. Meron pa rin po siya. In fact, dito po sa kwentong ito, makikita natin na sila po'y inatasan ng Panginoon and they obeyed. And yet, after they obeyed the Lord, they were hit by the storm. Okay? So, right in this passage, makikita po natin sa verse 26, nung makita nila si Jesus, mga kapatid, tingin nila kay Jesus sa malayo dahil walang ilaw, ano? Siguro, nagkakaliwanag lang pag kumidlat ng ganyan, tingin nila kay Jesus, ghost. And they were so afraid. Takot na takot sila na pagkamalan nilang ghost si Jesus. But one thing I noticed about Jesus, kapag ang mga disciple niya ay nakakaramdam ng takot, lagi niyang binibreak yung kanilang takot. In fact, nung siya po ay muling nabuhay, naalala niyo po, tumagos po siya sa kwarto kung saan sila nagtitipon. Gulat na gulat sila, no? Tapos anong sabi ni Jesus? Peace be with you. Bakit? Ang sabi ng Bible, He quickly told them or spoke to them that don't worry, it's me. That's the nature of Jesus. Bakit? Ayaw niya na tayo po ay mag-develop ng takot. Bakit? Ang takot ay wala pong pakinabang sa bawat tao. Amen? Kung nais po natin na umarangkada sa susunod, sa mas mataas na antas ng ating pamumuhay, kailangan po nating mag-develop ng pananampalataya. Amen? So, obedient people are not immune to storms. Sabi mo sa katabi mo, you're not immune. I am not immune. Kausapin mo yung katabi mo, ha? I'm not immune. Right? But it is their faith that distinguishes them from those who choose convenience. Okay? Yun pong yung makikita mong may kaibahan talaga, yun yung mga tao na mas pinili nila na manampalataya. Nga lang pag nananampalataya ka, wala pong hindi po komportable yung buhay pananampalataya. Punong-puno ng hamon yan. Amen? So, obedient people are not immune to storms, but it is their faith that distinguishes them from those who choose convenience. Okay? Now, listen to this because ito pong kwentong ito, dito natin makikita yung impact ng doubt at saka ng impact ng faith. Kung mapansin niyo po, nung makita nila si Jesus na naglalakad sa tubig, anong akala nila? Ghost. And immediately, terrified na nga sila sa storm, grabe na yung alon, no? Talagang nagsisigawan na sila, nakakita pa sila ng ghost, lalo silang natakot. Lalo silang nagsigawan, nanginginig sila sa takot. So takot na sila sa kanilang sitwasyon, mas takot pa sila sa ghost. So tignan niyo po yung reaction, tignan niyo po yung result ng fear, it makes them scream. Naka nyo? Yung takot ba? Napapasigaw sila. So, ang takot nagresulta ng screaming. You know? It paralyzed them. Hindi na nila alam kung anong gagawin nila. Pero nung narinig ni Jesus na takot na sila, anong sinabi ni Jesus? Everybody
Jesus spoke to them immediately and said, "Don't worry, it's me. Don't be afraid." You see, nung makita nila yung ghost, grabe yung takot nila, nagsigawan sila. Pero nung marinig nila si Jesus, "It's me," nanahimik sila. Nagkaroon ng kapayapaan sa kanilang mga puso. I would like to call this message, Faith that Floats. Okay? Faith that floats. Meron po kasing fear ang naglulubog sa tao eh. Kapag genuine yung faith natin, lulutang ka sa tubig. Amen? Ha? Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Ha? Ang tao na may tunay na pananampalataya, lulutang yan sa ibabaw. Lalakad yan sa ibabaw ng mga pagsubok. Amen? Hindi yan nabubuhay sa ilalim ng pagsubok, kundi nabubuhay yan sa ibabaw ng mga pagsubok. Laging nandyan ang mga pagsubok, pero hanggang dyan lang yung mga yan. Why? Because genuine faith makes us float. Amen? So let me give you this first point. Hindi ko nakokontrol, no? Paki-assist na lang. So ano nga ba itong pananampalataya? Faith is remembering that God is in control. Ano yung pananampalataya? When you realize that God is in control. When you realize that He walks over the waters, dun po nag-a-activate, dun po nagwo-work ang pananampalataya. So right here, in verse 26 and 27, makikita po natin, when they saw Him walking on the water, it scared them. It's a ghost. And they said, screaming in fear. But Jesus quickly spoke to them, and He said, "Don't worry, it's me. Don't be afraid." Immediately, mga kapatid, nagkaroon ng kapayapaan sa kanilang mga puso. Faith works when you realize that God is in control. Bakit? Ano ang sabi ni Jesus? "It is me." Sa gitna ng kanilang kaguluhan, sa gitna ng kanilang takot, sa kanilang nervyos, mga kapatid, biglang nagsalita si Jesus, "Don't be afraid, it's me." Alam niyo ba yung salitang "it's me" na yan? In Hebrew, it means I am. Now take note, because the word I am in Hebrew, in Exodus, basahin po natin yung Exodus, I am was the name of Yahweh. Sabi ni Moses, "If I go to the Israelites and say to them, 'The God of your ancestors sent me,' then the people will ask, 'What is His name?'" Ano ang pangalan ng Diyos na nag-utos sa'yo? "What should I tell them?" Ito ang sagot ng Panginoon sa kanya, "Tell them, I am who I am." In other words, I am the God of the present. Kaya nung sinabi ni Jesus, "Do not be afraid, this is me." It recalls, it reminded Peter na yun palang nagsasalita na yan, that is Yahweh in the Old Testament. He is the great I am. Now, anong meron dun sa the great I am? Hindi siya tinawag na the great I was. Because He is the I am. Sa sitwasyon mo ngayon, He is present. He is I am. Sa karamdaman mo ngayon, He is I am your healer. Sa kawalan mo ngayon, I am your provider. Kaya nung nagpakilala ang Panginoon sa kanila, sino ba yung Diyos mo? Sabi niya, ipakilala mo sa kanila, sabihin mo sa kanila that I am. Ako yung Diyos na to. Ako yung ngayon na magpapalaya sa inyo. Ako yung ngayon na magliligtas ngayon sa bingit ng kamatayan. Ako na Diyos ngayon ang siyang magsasalba sa inyo sa kalagayan mo ngayon. So when Peter heard Jesus speaking, "This is I am,"
It recalls everything in the Old Testament that Jesus or God, He is I am. I am the Alpha and the Omega. I am the creator of the world. I am your Savior. I am your protector. Hallelujah. Ano ang promise niya kay Abraham? I am your shield. I am Jehovah Jireh. When you know that He is I am, not I was, you know that He is in control. Amen, mga kapatid? He is in control when He shut the door of the ark of Noah. He is in control when Abraham bear a son at 100 years old. Hindi na nakatiis si Abraham eh. Sinipingan na lang niya yung kanyang alipin para magkaanak siya doon. But God is in control. Kahit iniisip na ng tao na imposible na, God is in control. Amen. Kahit mahirap na yung kalagayan mo, kahit mahirap na yung sitwasyon mo, gaano man ka-imposible yan, I want you to understand that today, He is the great I am. And He is in control. Amen. Hallelujah. When He sacrificed Isaac, He was the great I am. He was the Jehovah Jireh. Doon po nasilang ang salitang Jehovah Jireh. Habang sasaksakin na niya yung kanyang anak, pinigilan siya ng anghel. Sabi niya, tama na, nakita ko ang iyong puso. And I want you to understand that I am your Jehovah Jireh. Paglingon niyang ganyan, meron pong tupa na nasabit sa isang maliit na puno. He is your provider. Sino may pangangailangan ngayon? Hallelujah. Ha? Sino may hinahabol ka ng bayaran ngayon? Hallelujah! Praise God. He is your great I am. If you have faith, you can walk over the waters. You see, all these things that we have in this life, it makes us sink. Fear makes us drown. But faith makes us float. It makes us walk over the waters. Hallelujah. When Pharaoh hardened his heart against Israel, anong ginawa ng Panginoon? Lahat ng signs and wonders nilabas ng Diyos. Nagpaulan ng palaka, ginawang dugo yung tubig. Why? Until Pharaoh was convinced that God is the great I am. And then he released his people. What does this mean, mga kapatid? God is in control. Amen? There's no way to run from Pharaoh. Anong nangyari doon sa Israel? Nung hinahabol sila ng mga Egyptians, pagdating sila, sumagad sila doon, dagat na, wala na silang madadaanan. Nagreklamo na yung mga tao. Galit na sila kay Moses. Moses, dinala mo ba kami dito para dito mamatay? Well, that's the nature of man. Pero alam niyo po ang ginawa ng Panginoon? He makes a way. Amen? At dyan po ini-specialize ng Panginoon yung paggawa ng kaparaanan sa mga imposibleng kapanahunan. Amen ba? Kapain mo yung katabi mo, may paraan pa si Lord. May paraan si Lord. Hallelujah. God can make a way. Why? Because He is in control of everything. He is the great I am. Hallelujah. Look at the widow. Naalala niyo po ba yon? Na meron na lang siyang handful of flour. At sabi niya, ito na yung huli naming hapunan. Pagkatapos mamamatay na kami. But God is in control. Namatay ba sila? Hindi. Pinagpala sila ng Panginoon. So all these stories, all these great, stories about the great I am was recalled in Peter's mind and Peter's heart when he was in trouble. Sa gitna po nung kanilang unos na buhay, nung magsalita si Jesus, this is me. It is me. This is the great I am.
immediately, mga kapatid, yung kanyang pananampalataya nag-activate. Amen? Hallelujah. You see, when Peter saw that Jesus has the control over the wind and waters, his faith soared to the next level. Nung makita niya na si Jesus is in control, naglalakad sa ibabaw ng tubig, hindi pala tumulto, si Jesus pala to. Immediately, mga kapatid, yung kanyang pananampalataya umakyat. Lumago. Hallelujah. Yumabong yung kanyang pananampalataya. Here's point number 2. Faith is daring for the supernatural. Faith is daring for the supernatural. Anong ibig po sabihin nito? Kapag meron ng faith, kapag activated na yung faith, isa sa palatandaan kapag activated na yung faith natin, nagdi-dare tayo ng mga supernatural. Nangangarap tayo. We want supernatural things. Yung mga bagay na hindi naabot, hindi na kaya ng mga normal, yan yung mga pinapangarap natin. Anong ginawa ni Joshua? Anong sabi ng Bible? Joshua dared to stop the sun. He asked for the supernatural. Bakit? Nandun yung faith eh. Sa kaka-associate niya kay Moses, nakakita niya si Moses, grabe, hinati yung tubig. Hinati yung dagat. Nagpaulan ng mana. Lahat ng mga ito yung mga kwento na na-stored sa kanyang kaisipan, sa kanyang puso. And it activated, it develops faith from the inside of his heart. Kaya ganun na lang, nung siya'y naging leader na, ano ang sabi? He dared to stop the sun. Sabi niya, wag ka nang, tumigil ka araw. Tumigil yung araw. He asked for the supernatural. How about Jabez? Pinanganak siya, mapait, masaklap, kaya pinangalan siyang Jabez. Ang ibig sabihin ng Jabez, mapait. And all his life, wala siyang naranasan kundi mapait na pamumuhay. Sobrang sawa siya sa kanyang kalagayan. Alam mo, sabi niya sa Panginoon, because of his faith. Nagkaroon siya ng pananampalataya. Ang sabi ng Bible, he asked for the supernatural. Ang sabi niya, Lord, bless me. And indeed, God blessed him. Amen? How about Elijah? He dared to challenge the 400 prophets of Baal. Kung wala kang ganung pananampalataya, kung wala kang records, wala kang history sa kapangyarihan ng Panginoon, hindi ka haharap doon mag-isa against 400 prophets. At sabi niya, magtuos tayo. Kung ang Diyos niyo totoo, mapapaapoy niyo ito na walang gamit na pusporo. Nagtuos sila, mga kapatid. At alam mo, ang sabi ng Bible, matapos nilang magtuos. Dahil patay ang kanilang Panginoon, hindi totoo, hindi nila napag-apoy yung kanilang handog. Pinatay lahat ng 400 na yon, pinatay ni Elijah. You see what faith can do. How about Queen Esther when he faced the king without appointment? That was an act of faith. Nung unang panahon kasi kahit reyna ka, marami kasing mga reyna mga queen sa kaharian, hindi lang mag-isa. Ngayon yung mga queen, mga pabebe. Nung una, hindi pwedeng magpabebe. Kung kailan ka ipapatawag ng hari, doon ka lang pwedeng humarap sa hari. Hindi siya pinatawag. Pero dahil nakasalalay sa kanya ang kaligtasan ng buong bayan, na kanyang lahi, hinarap niya yung hari even if there's no appointment. And that was an act of faith. If you have faith, you can move mountains, ang sabi ng Bible. If you have faith, you can walk over the waters. Hallelujah. Amen? If you have faith, you can dare. You can ask for the supernatural. And that's what happens to Queen Esther.
How about the bleeding woman? Nagdurugo siya for 12 years. Ano ang sabi ng babae? She dared to touch the garment of Jesus. Sabi niya, mahipo ko lang yung laylayan ng Panginoon, gagaling ako. Meron ka bang ganung pananampalataya? Ha? Makapag-attend lang ako ngayon, alam ko masusolve lahat yung problema ko. Kakatagpuin ng Diyos. Hallelujah! Alam ko, nasa karamdaman ako ngayon, pero magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa Panginoon. Makakaraos din ako. Hallelujah! Amen! Alam kong hirap ang kalagayan ko. Alam kong bagsak ako ngayon financially. Pero babangon ako sa biyaya ng Panginoon. Amen. That's faith. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. How about Peter? Nung makita niya it was Jesus. Wow. He dared to walk on the waters. Anong sabi ni Peter? Lord, kung ikaw yan. Kasi hindi niya maaninag eh. Boses lang naririnig niya. And that's what faith is. Faith comes from hearing. May narinig lang siya, di niya makita. Ang dilim ng paligid eh. Yung inakala nilang multo, si Jesus pala yun. Dahil hindi niya maaninag, di niya masiguro, sabi niya, Lord, kung ikaw yan, palakarin mo ako. Lord, if that's you, I'm asking you to walk on the waters. Alam niyo kapag may faith ang tao, nangangarap ng mga malalaki. Tapos, dahil sa sobrang laki ng kanyang pangarap, supernatural eh. Dahil malaki ang kanyang pangarap, pagtatawanan ka. Amen? Biruin mo lahat sila nakarinig kay Lord. Pero si Peter lang yung nag-respond in faith. The 11 heard Jesus. It's me. I am the great I am. But only Peter responded in faith, while the 11 responded in fear. Anong kaibahan nila? Kapag ang tao merong pananampalataya, na-develop ang kanyang pananampalataya, that person begins to ask, to dare for the supernatural. Tanungin mo yung katabi mo, may pangarap ka pa ba? Ha? Kapag hindi ka na masagot, nasa bangkayan. Pero kapag ka nasagot ka, naman, malapit na. Ibig sabihin, may pananampalataya yan. Amen? Faith makes us bold. Faith makes us bold. One thing I notice, yung mga tao na merong pananampalataya, they were so bold people. Walang hiya ba? Talagang grabe. Humahakbang yung mga yan sa pananampalataya. Faith makes us bold. Number 3, faith is stepping into the contrast. Faith is stepping into the contrast. Anong ibig sabihin nito? It is refusing to conform with the conventions. Right here, makita natin si Pedro, nagkaroon siya ng faith. And he started to step into the contrast. Anong ibig sabihin nito? Yun bang, pansin nyo yung mga galawan nitong mga pananampalataya, laging salungat. Sa normal. Laging taliwas sa convention. Ano yung nakasanayan? Hindi pwedeng patigilin yung araw. That's normal. Pero tignan mo yung may pananampalataya, tumigil ka. Amen. Naalala ko si Elisha Matapos niyang saluin yung balabal ni Elijah, pinagtatawanan siya ng mga propeta doon sa tabing ilog. Sabi niya, wala na yung man of God mo. Paano ka ngayon? Alam mo, kinuha niya yung balabal, hinampas niya, nahati yung tubig Laglag pa nga lahat yung 50 doon. Bakit nangyari? Kasi nga po,
Faith is stepping into the contrast. Ang inisip nila, pag bumalik si Elijah, nakabangka, nakasagwan. Hindi. Hinati, pinigilan yung ilog Lumakad sa tuyo. Tignan mo yung may pananampalataya. Doon sa iisang bangka lang sinakyan nila, pareho silang nakarinig kay Jesus, pero isa lang ang tinamaan ng pananampalataya. Iisa lang yung nananampalataya. Tignan mo dahil may pananampalataya si Pedro. Anong ginawa niya? The Bible said, "Come, Peter," and then, anong respond ni Peter? Peter left the boat. That's contrast. That's unusual. Bakit? Mas safety pa rin kasi kapag nasa bangka ka Tama. Yung 11 mga kapatid, dahil walang pananampalataya, yung pananampalataya nila nandun sa bangka. Pero si Pedro, dahil may pananampalataya, anong ginawa ni Pedro? He left the boat. Faith is stepping into the contrast. Refusing to conform with the conventions. Tingnan mo kung anong ginagawa ng mga majority. Nung naghamon si Goliath, anong ginawa ng majority? Buong bayan ng Israel, pati yung hari, anong ginawa nila? Lahat sila, pare-pareho, nagsipagtago. Pero nung makita ni David, yung Goliath na yan na pinapahiya yung bayan ng Panginoon, anong ginawa ni David? Hinarap niya si Goliath at pinatumba niya si Goliath. Amen? Ano sabi ng mga kapatid niya? Ang yabang mo naman. Sino ka para harapin yan? Anong sabi ni David? Napatay ko yung leon. Napatay ko yung bear. Ito'y mga patunay na si Lord hindi niya ako pinabayaan. Ngayon pa kaya itong taong ito pinapahiya ang ngalan ni Yahweh? You see, those people who has faith, who develop faith in their life, are people who refuse to conform with the conventions. Yung mga tao na may pananampalataya, sumusugal sa buhay, hindi natatakot. Amen. Yun bang wala kang takot. Laging salungat sa mga nakasanayan. How about the boy? Nalala niyo ba yung binatilyo? Pwede niyang kainin yung tinapay at saka yung 5 tinapay at saka 2 isda He could have eaten those foods kasi baon niya naman yun Pero tignan mo yung may pananampalataya. They refused to conform with the conventions. Anong ginawa niya? Binigay niya kay Jesus. Yun na lang ang meron siya, binigay niya pa kay Jesus And that's not normal. Kaya siya, hindi mo makakalimutan yung kwento ng bata Bakit? He refused to conform with the majority. Kung ikaw siguro may dalang tinapay nun, baka nilamon mo na sa tago. Nung medyo nagutom ka na at sabi ni Jesus, sino dyan yung may dalang pagkain? Baka mamaya habang nagtuturo si Jesus, padukot-dukot ka na ng ganun Kaya nung pagkatapos ni Jesus, ay, may pagkain pa ba? Ala na po. Baka ginanon mo na. Pero iba yung galaw nung may mga pananampalataya. They refuse to conform with the conventions. Kung ano yung sinasabi ng majority, hindi nila ginagawa Amen. Tayo kapag may mga bayarin tayo, ang utak natin umaandar dun sa babayaran mo, babudgetin mo. Di ba? Tipong ganyan. Ang tendency, yung para kay Lord, kukuhanin mo pa.
And that's what most people do. Yan yung madalas ginagawa ng mga Kristiyano. Binabayaran mo na lahat, saka na yung para kay Lord. Pero yung taong may pananampalataya, hindi iniisip kung ano yung bukas, basta't magiging tapat sa Panginoon. Yung para kay Lord, yan yung mga taong nag-step into the boat. You see, yung babae, sa panahon ni Elisha, sabi niya, lingkod ng Diyos, ito na lang yung arena. Ito na lang. Huling kain na pag niluto ko to, huling kain, hindi pa kasya sa amin to, mamamatay na kami. Anong sabi ng lingkod ng Diyos? Sige, lutuin mo yan para sa akin. Grabe naman. Hindi pa pwedeng salo-salo na lang. Hindi. Lutuin mo yan para sa akin. And you will see what God can do. You see, dahil ang babaeng ito, yung widow, she refused to conform with the conventions. Anong nangyari sa kanya? Hindi naubos yung kanilang flour, tapos nagmiracle pa ng langis. Sabi niya, manghiram ka doon ng mga lagayan ng langis. Pag napuno yan, ibenta nyo. So hanggat wala na silang mahiraman, lahat ng kapitbahay, nasa kanila na yung kanilang mga lagayan ng langis. Pinuno lahat ng Panginoon. You see, kapag tayo po ay may pananampalataya sa Diyos, laging merong himala. Amin ba mga kapatid? Amin ba? Nga lang, only those who have faith will experience the greatness of the great I am. Amen? So whenever you step into the contrast, refusing to conform with the convention, that's a kind of faith that makes you float. Amen? Hallelujah. Now finally, faith attracts God's intervention. Kapag meron tayong pananampalataya, sometimes our faith fails. At least meron tayong pananampalataya. Kung baga, ang ating pananampalataya, parang chart yan may paganon-ganon yan Diba? Minsan, nasa tuktok yung ating pananampalataya, talagang grabe. Minsan naman, bagsak yung ating pananampalataya. Pero ang importante, meron tayong pananampalataya. Amen? Bakit? Ano ang sabi ng Panginoon? Even if our faith fails, laging nandyan ang Panginoon para saluin tayo. Amen? Tignan niyo po yung verse na sa Matthew 14 verse 30. But while Peter was walking on the water, he saw the wind and the waves. Ano yung nagpapabagsak ng ating mga pananampalataya? Yung wind at saka yung waves. Yung mga bayarin, yung mga Juna, mga due date. Yan yung nagpapabagsak sa ating faith. At one point, ang ganda ng pananampalataya mo, ang taas ng spiritual level mo, grabe ka, masigasig ka, pero darating din yung time na because of the wind and the waves, babagsak yung ating pananampalataya. But here's the good news. Kung sakali man na sumagad tayo sa ganung level ng ating pananampalataya, he was afraid and began sinking into the water, and then he shouted, "Lord, save me." And here's what happened. Then Jesus caught Peter. Ang ganda nung kanta natin kanina. Patok na patok sa ating message ngayon. God will never leave us nor forsake us. Amen ba? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kahit mag-fail yung ating pananampalataya, always remember this, that when you cry out to God, maganda sa pananampalataya, faith
calls. It makes us call the Lord. And then, nandyan ang Panginoon para sagipin tayo. Bago ako magtapos, gusto kong bumalik doon sa ating pangatlong puntos. Faith is stepping into the contrast. You see, dahil matagal na po akong naglilingkod sa Panginoon, we've been through a lot of struggles in life. Lahat na ng mga pagsubok sa buhay, marami-rami na rin po kaming naranasan na pagsubok. Pero, dahil sa pananampalataya natin sa Diyos, marami-rami na rin po tayo din na naranasang kapangyarihan ng Panginoon. You see, hindi ko na mabilang kung gaano kadami na ang himala na pinaranas ng Panginoon. Since ako'y tinawag ng Lord, itong ang month na ito, very paulit-ulit kong ikiminento sa kanila, sa mga leaders natin, at sa mga life group natin dito na kung saan ako nagtuturo ng life group, na ikwento ko sa nila yung faithfulness ba ng Panginoon. If you have faith to serve the Lord, with all that you can, with all your faithfulness, if you step into the contrast. Bakit contrast? Kasi ganito po sa panahon natin ngayon, ang dami pong pabebeng Kristiyano. Sad to say, but it's true. Pag sinabi kong pabebeng Kristiyano, yung nakaranas lang ng konting ambon lang sa buhay. Ha? O pati yung literal na ambon, hindi na mag-church. Very conditional yung ating paglilingkod sa Panginoon. This story ministers a lot of people in our life groups. Kaya, hindi ko siya pinlanong ikwento ngayon, but nakita ko, this might encourage us. But when I step up, our family step up into the contrast. Contrast kasi taliwas Ang normal kasi kapag hirap na hirap kayo sa buhay, naintindihan naman ni Lord Huwag ka munang mag-church. That's the norm Yan yung convention Yan yung pangkaramihan, di ba? Tignan mo. May kilala ba kayong Kristiyano na isang buwan nang hindi nakapag-church dahil nagbi-business, dahil nagtatrabaho? Pag pinalo po, kumusta ka kapatid? Anong sagot niya sa'yo? Ay, kahit hindi ako nag-church, nagpipray naman ako At saka alam naman ni Lord, naintindihan naman nila si Lord pa. Parang, pag pinakinggan mo siya, parang sobrang close nila kay Lord. Parang silang dalawa nagkakaunawaan talaga. Parang, naintindihan yung sinasabi ko? And when you hear people talking like that, that's the norm. That's the convention. But when my family step up into the contrast, alam nyo, kahit sa gitna ng aming kahirapan nung unang panahon, never one time maalala ko na si Nanay Rosario natin, si mama ko, umabsent sa gawain ng Diyos. So ngayon, ang daming pabebe. Etong pinag-uusapan nating pananampalataya is stepping into the contrast. Hindi to realidad sa karamihan. In fact, nung nag-life group kami, ginamit ko yung verse na, seek ye first the kingdom of God. Karamihan, meron namang sagot na talagang pag-inuna mo si Lord. So as we go deeper, sabi ko, ganito ba yung pag-una natin sa Panginoon? Because seeking first the kingdom of God is stepping into the contrast. Ito yung
pag-iwan mo sa bangka. Yung bangka, yun yung pinaka-safe zone natin eh. Na kahit anumang mangyari, basta't huwag ka lang bumitaw sa bangka. Kahit bumaliktad pa yung bangka, basta huwag ka lang bumitaw sa bangka, buhay ka. And that's the convention, that's the norm. So you come to know the Lord, nakilala mo sa Panginoon, si Lord, nga lang, nagkaroon ng storm sa buhay mo. Nagkaroon ng kagipitan. Di ka na makapag-attend, di ka na makapag-church. You have all the reasons. At lahat pa mo ng mga reason natin valid. Lalong-lalo na pag ikaw ang nagdahilan. Sabi mo sa katabi mo, alam ko lahat ng reason mo valid eh. Yan ang gusto ko sa mga Kristiyanong magagaling. Magdahilan. We have all the excuses. And I respect that. Pero alam niyo ba sa Jeremiah chapter 12 verse 1, may matinding sinabi si Lord doon. Anong sabi ni Lord? Sabi ni Jeremiah, Lord, if I argue with you, anong sabi niya? You are always right. You have all the arguments. You have all the valid reasons. Yes. Huwag na natin pag-usapan yan. Pero make sure na kapag kay Lord mo yan, ni-reason out. Anong sabi ni Jeremiah? Lord, you are always right. Ngayon, ang dami pong pabebe na mga Christian. Yung halos ayaw kumawala sa bangka. Yung kanilang faith, hindi floating faith. Boat faith. Meron silang, hindi naman sila malayo kay Jesus. Nandyan si Jesus eh. Pero, yung faith nila, wala talaga doon kay Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig. Nandun sa lumulutang na bangka. Kaya, pagdating sa shakening sa buhay, pagdating sa pagsubok sa buhay, si Pedro lang ang nag-step out. Si Pedro lang ang nagtangka talaga ng ahas na lumakad din sa tubig. Bakit? Si Pedro lang ang may pananampalataya. Amen? But when we step out into the boat, outside the boat, away from the boat, doon natin makikita yung miracle ng ating Panginoon. Amen ba? Kaya I've seen a lot of miracles. Hindi kayang ipaliwanag. Bago ko ituloy yan, nung magpastor pa kami dyan sa Dao pa yung church natin, 1,000 lang yung allowance namin a week. Kami mag-asawa, 1,000. Siguro mga 8 years ago, 10 years ago, no? 1,000. Tapos may biyanan ako may sakit. Yung bayaw ko, no, si Insik, kasama namin, may anak pa siya. Tapos may mga anak kami nakagatas pa. Tapos yung mga youth namin, pupunta doon pagtanghalian, alam nila yung oras na manananghalian kami. Sabi ko, Lord, grabe naman to, Panginoon. Sabi ko, huwag ka muna magluto ng alas 12. Sakto alas 12, dumarating sila, yung kakain na. Sabi ko, alas 3 na tayo mananghalian. So nung kakain na kami, alas 12, walang dumarating eh. Alam nila eh. So pag alas 3 na kami kakain, darating sila. Dad, magandang tanghali po. Sakto, kainan kami, kain kayo. Kakain kami. Tapos minsan may isang pastor, pumasyal sa church. Napakwento lang kami sa ministry, no? Sa dami niyang kwento, no? Grabe ako, dumanas din ako ng ganitong itong kwento sa So habang nagkikwento siya, sabi ko sa kanya, paano pagkasyahin yung 1,000? Hindi niya ako masagot, niyakap niya na lang ako. Kasi ramdam niya kung ano yung hirap na dinanas ko sa ministry. Mahigit 10 years na po tayo sa church, ngayon nyo lang narinig yan sa akin. Because I have to tell a story. Pero never one time na nagreklamo ako sa ministry. Bakit?
That's not the norm. We refuse to conform with the convention. Ang normal kasi kapag nakaranas ka na ng kahirapan, nakaranas ka na ng konting pagsubok, bibitaw ka na sa Panginoon. Nakakwento ko nga alam mo yung bahay namin noon, mula sa church natin dito, Sapang Bato, lakarin mo yan. Patay na si Papa, si Mama namin ang mag-isang nagrao sa amin. So kailangan niya maghanap ng mahilot. Naghihilot siya So walang cellphone, walang ganyan. Lahat ng mga suki niya sa hilot, bibisitahan yan pag wala na kaming bigas. Kahit walang sakit, mukhang malala na yung hangin mo sa likod Kailangan mo nang hilutin. Ganyan siya Para lang, kasi wala kaming ibang inaasahan. 7 kami magkakapatid. And I was 13 years old, 14 years old during the time. Pero si Mama, kahit sobrang hirap ng aming kalagayan nung unang panahon, hindi ko siya nakitang umabsent sa gawain. Yung absent lang na, pagod ako ngayon, tinamad ako, yung mga ganyan, yung mga ambon na dahilan, mga pabebe ba? Never ko siyang, in fact, kahit lubog na sa karamdaman yan, nagmamalong, nagja-jacket yan, nagtatali dito sa kuwan yan, parang manghuhula yan nasa loob ng simbahan. Nagsisimba pa rin. Tapos, pag nagsasalita siya, maaamoy mo ang baho na ng hininga kasi hindi ka maganda yung karamdaman. Pero wala akong maalala na nagdahilan siyang hindi mag-attend, hindi magsimba. So habang lumalaki ako, nakita ko sa kanya yan. Walang nagdi-disciple, nakita ko lang sa kanya. Ako, pahiyang-pahiya ako kapag nagdadahilan ako. In fact, there was a time na sabi ko, hindi muna ako mag-attend kasi may kami sa school, kailangan sige, maligo ka na. Hindi nga muna ako mag-attend kasi, sige na, kinaladkad ako. Dumaan kami sa bayan kasi namin, may isang gripo lang kami. Buong purok na yon, doon naglalaba lahat. So, bago kami makakarating sa kalsada, dadaan kami, kinaladkad niya ako. Kitang-kita na lahat ng mga kaibigan ko, kinaladkad niya ako papuntang simbahan. So, ganun kalayo ang aming church. Gusto kong matuto mag-music. Walang nagtuturo din sa akin sa music. Dito, may nagtuturo sa church natin Hindi pa sumisipot. Doon, problema ko walang magtuturo. Alam mo yung ginagawa ko? Tatambay-tambay ako doon sa kapitbahay namin, yung mga nagiinuman. Tutugtog sila ng alapaap, santong kabayo. Mga ganyan mga tugtugan nila pag mga lasing na sila. Sinisilip kong ganyan, ginagaya ko yung chords. Tapos uuwi, tatakbo ako sa bahay. Si Mama may gitara, yung gitara pang life group nila. No? Pag wala si Mama, kinukuha ko. Tapos pasimple akong practice ng gitara. Ako lang mag-isa. So dahil very passionate ako matuto sa music talaga, alam niyo yung ginagawa ko, naisip ko ganito. I was 14 years old, pupunta ako sa simbahan. 5:00 ng hapon magpa-practice pag Wednesday at saka Sabado, magpa-practice yung music team namin. Yung mga katulad dito, tumutugtog. Hindi ako sinasali So gusto kong magiging part ng music team. Alam mo yung ginagawa ko? Pagkatapos ko ng eskwela, tatapon ko lang yung bag ko sa bahay. Bibihis lang ko, tapos tatakbo na ako papuntang simbahan. Ang simbahan namin mula dito hanggang Sapang Bato. Nilalakad ko lang yan. Tsaka tinatakbo. Lakad, takbo. So, Wednesday, pupunta na ako. Ang gagawin ko ngayon, isi-set up ko yung mga sound system namin sa church. Kasi sa sound system namin, meron lang kaming maliit dito na kwarto. Tapos, walang bakod yung church, walang pader ganito. Pero may bakod, open lang siya ba? Mga poste lang ganyan. So, ninanakawan kami kasi sa likod, sementeryo. Tapos sa gilid, may hagdan silang pinapababa, dyan sila dumadaan Tapos minsan, yung aming upuan, nilagay namin ganyan, nakalimutang iligpit, limas lahat yung upuan namin Pati mga sound system, ninanakaw. So, nilalagay namin sa isang storage. Sa storage na yon, si attorney, doon nakatira. Oo. Kasi nag-aaral yan si attorney ng college, doon siya nakikitira. Siguro gusto makatipid, no? Minsan, so ginagawa ko ngayon, dinakwento ko rin sa kanya yan no? Ngayon, kwento ko lang kasi, this is a very true story, no?
Ito yung kwento ng Kristiyanong hindi pa bebe. Ito yung kwento ng Kristiyano na nag-step up talaga, umalis sa bangka, no? Ngayon, ito nangyari. So, isi-set up ko ngayon yung ganyan. Pagdating nila, mga alas 5, alas 6, darating sila magpa-practice. Bago sila dumarating, pa-practice ako sa sarili ko, magpapalo na ako ng drums, magigitara na ako. Kasi ako lahat nagsiset up eh. So lahat, nakakapa ako lahat yan. Ayan, no? Pagdating nila, pa-practice silang ganyan. Pagkatapos na naman nilang tumugtog, magtapos na yung simbahan, ako na naman magliligpit. Minsan kasama ko si attorney. Ang pinakamatindi talaga yung Sabado. Every Saturday ginagawa ko yan. Pero hindi ako part ng music team. Wala akong commitment sa church. Alam nyo kapag good Christian ka, yung committed Christian ka, lahat ng church na iiwanan mo, iiyak. Panghihinayangan ka. Bakit? Asset ka eh. Blessing ka eh. So, lahat ng ito naranasan ko yan hanggang ngayon. Yung paglilingkod sa Panginoon na tudo ba? Yung walang halong kaartihan. Nakwento ko nga sa kanila eh. Hindi ko na mabilang yung tumayo ako dito para lang makapag-preach, hindi ako makakalakad. Buhat alauna ng madaling araw ng linggo. Alas 2, alas 3, alas 4, oras-oras umiinom ako ng Mifinamic para lang makakapag-preach ako dito. Hindi niyo alam yan kasi hindi ko naman kailangang ipaalam eh. Pero ngayon, for the sake of illustration of this message, I have to tell you, ilang beses akong nag-preach dito na nilalagnat ako. Ilang beses akong nag-preach dito na inuubo ako. Bakit ko sinabi sa ito? Not to brag, but I'm hoping to inspire. Bakit? Kasi si Lord, nung namatay siya para sa kaligtasan natin, para matubos tayo, hindi siya pabebe. Ano ang sabi ng Hebrews? Hindi mabilang kung ilang beses si Jesus nadapa. Hindi mabilang kung ilang beses si Jesus hinampas. Hindi mabilang kung ilang beses si Jesus sinipa. Pero hindi rin mabilang kung paano si Jesus bumangon. Hanggang sa makarating doon sa Kalbaryo, alang-alang sa kaligtasan mo at sa kaligtasan ko. Again, you have all the reasons, the valid reasons not to. But Jeremiah chapter 12 verse 1, if I argue with you, you are always right.